Sa tabi ng isang lumang kalsada sa Imus, Cavite, nakatayo ang isang tila ordinaryong apartment complex. Hindi ito masyadong pansinin. Simentado, may 2 palapag at may 6 na unit. Ngunit may isang unit na matagal ng bakante, ang Unit 2B. Ayon sa mga matagal lang nakatira roon, dati raw itong tinirhan ng isang masayahing pamilya, mag-asawa at 2 anak. Tahimik silang naninirahan doon hanggang sa isang gabing tuluyan nilang nilisan ang mundo. Taong 1998, bandang Disyembre, ilang araw bago magpasko, sa hindi pa rin malinaw na dahilan, isang lalaking pinaniniwalaang may matinding galit sa padre de pamilya ang pumasok sa Unit 2B. Tinagana niya ng itak ang mag-asawa habang natutulog. At hindi rin pinaligtas ang 2 batang tulog sa silid. Ayon sa mga pulis, parang isinumpa ang loob ng apartment. May mga bakas ng dugo sa kisame at parang walang laban ang buong pamilya. Noong 2023, isang call center agent na si Mika ang lumipat sa Unit 2B. Sa gustuhang makatipid at malapit lang ito sa terminal, hindi na niya pinansin ang mga kwentong may namatay doon. Matapang siyang babae at sanay sa gabi at walang oras sa mga pamahiin. Pero hindi siya inihanda ng tapang niya sa mga sumunod na gabi. Unang linggo pa lang, madalas siyang makaramdam ng malamig na hangin kahit sarado ang bintana. Sa tuwing tumitingin siya sa salamin, parang may anino sa kanyang likod. Isang batang babae na nakaputing damit at may dugo ang muka. May gabing nagising siya sa tunog ng mga yabag. Tila mga batang nagtatakbuhan sa loob ng apartment. Pero mag-isa lang siya. Pagkaraan ng ilang araw, nagsimula siyang makarinig ng iyak ng bata mula sa CR. Sa umpisa, akala niya guni-guni niya lang. Hanggang sa isang gabi, habang naliligo, biglang bumukas ang shower sa tapat niya. At sa salamin, nakita niyang may nakasulat na mga salitang, "Huwag mo kaming kalimutan." Isang gabi, napilitang makipagkwentuhan si Mika sa matandang nakatira sa katabing unit. Dito niya nalaman ang buong kwento ng pamilya. Yung batang babae raw, palaging naghahanap sa nanay niya. At yung lalaki, galit na galit pa rin. Parang ayaw pa rin tumigil. Wika ni Aling Rosa. Pagkatapos ng gabing iyon, nagsimula ng mapanaginipan ni Mika ang mismong mga detalye ng krimen. Parang siya mismo ang naroon habang pinapaslang ang pamilya. Lagi siyang ginigising ng mga sigaw, pawis na pawis, at madalas umiiyak. Sa gabi ng ika-5 linggo niya sa Unit 2B, parang may nagtulak sa kanya para buksan ang lumang aparador ng mga bata. Doon niya natagpuan ang isang lumang Polaroid.
Larawan ng pamilya habang nakangiti. May petsang December 20, 1998, araw ng krimen. Nang tinitigan niya ito, biglang namatay ang ilaw. At sa dilim, narinig niya ang sabay-sabay na tinig. Sama ka na sa amin. Wika ng tinig. Nang dumating ang umaga, wala na si Mika. Naiwan lang sa loob ng Unit 2B ang litrato. Makalipas ang 1 linggo mula sa pagkawala ni Mika, isang bagong tauhan ang pumasok sa kwento. Si Rico. Isang freelance paranormal investigator at vlogger na may maliit na YouTube channel tungkol sa mga kababalaghan. Napulot niya ang kwento ni Mika sa isang Facebook post ng isang concerned na netizen na nagsabing may multo sa Imus na kumukuha ng tao. Hindi raw makalimutan ng landlord ang huling araw ni Mika. Wala na ang mga gamit nito. Parang hindi na siya tumira roon. Ang mas nakakakilabot, may bago ng muka sa lumang Polaroid. Nakangiti si Mika sa likod ng mga bata. Naging interesado si Rico. Gamit ang kanyang camera, EVP recorder, at kaunting tapang, pinuntahan niya ang apartment. Pagpasok ni Rico sa Unit 2B, pagbukas pa lang ng pinto, parang may humigop sa kanya. Ang hangin, mabigat. Ang mga dingding, may bahid ng lumang dugo. Tila na sanitize na. Pero sa infrared camera, kitang-kita ang bakas ng trahedya. Habang naglalakad siya sa loob, paulit-ulit na naririnig sa recorder ang boses ng batang babae. Nandito lang kami. Tulungan mo kami. Hindi kami makaalis. Habang lumalalim ang gabi, nagsimula nang mag-iba ang mga gamit sa loob ng bahay. Ang upuan sa sala, biglang gumalaw. May mga yabag na papalapit sa kanya mula sa silid ng mga bata. Nang dumungaw siya, may nakasabit na lumang uniforme. Uniforme ng estudyante. Duguan. Sa tulong ng isang matandang albularyo na tinawagan ni Rico, nalaman nila ang mas malalim na lihim. Ang pamilyang pinaslang ay hindi basta-basta pinatay. May ritual na isinagawa sa loob ng Unit 2B. Ayon sa kwento, may sama ng loob ang ama sa mundo. Kahit nang magpakamatay siya matapos patayin ng kanyang pamilya, nag-iwan siya ng sumpa. Bawat kaluluwang papasok sa Unit 2B, lalo na ang may trauma o kahinaan, ay maaakit ng pighating iyon. Hindi lang multo ang nasa unit na yan. Isa yang bitag ng kaluluwa, sabi ng albularyo.
Ayon sa mga tala ng simbahan, 4 na beses na raw may nawala sa unit mula 2001 hanggang ngayon. Lahat sila'y hindi natagpuan, pero unti-unting lumilitaw ang kanilang mga mukha sa Polaroid. Dala ng awa at takot, nagdesisyon si Rico na hindi na lamang i-upload ang footage. Sa halip, ibinaon niya ang Polaroid sa sementeryo kung saan inilibing ang mga labi ng pamilya. Sinamahan niya ito ng dasal ng pag-alis ng sumpa. Akala niya tapos na. Pero kinabukasan, pagising niya, nasa kama niya ang Polaroid. At may bagong mukha na namang nadagdag. Iyon ay ang mukha niya.